ito po, no, yung kanyang nais para sa bawat isa sa atin. Sige, tuloy po kayo. Ano? Ayan, tuloy. Tuloy lamang po kayo. Okay, sige po. Tayo'y pumwesto na, no, sa ating mga upuan. At tayo naman po ay dadako ngayon, ano po, sa atin pong pakikinig, ano po, at pag-aaral po ng mga salita ng ating Diyos. Ah, ang atin pong pagpapatuloy, ano po, na talakayin at pag-aaralan po ngayon, ano po, ay ito pong ating natalakay noong nakaraan dahil hindi po tayo natapos, ano? At pinamagatan po natin ito ng mga kaaway ng Kristiyano. Ayan. Meron po bang kaaway ang Kristiyano? Mahirap pagkan tayo yung nang-aaway. Ano? Lalo na pag yung mga kapitbahay natin, ano? Yung mga nangutang sa atin. Ano? Yung mga ganun, ano? Pero mga kapatid, pag tayo po kasi ay nakay Kristo na, pag tayo po ay bumalik na sa ating Diyos, sa ating Panginoon, ay talagang hindi tayo mawawala ng kaaway, ano po. Lalong-lalo na po, no? Ah, yung ating talagang unang-unang kaaway, walang iba kundi ang dyablo sa simula't simula pa. Siyempre, ang layunin po ng kaaway, ano po, ay ilayo tayo. Tumalikod tayo. Ano? Kanya-kanya tayo. Ano? Yung tayo po ay yung magkahiwa-hiwalay. Yun po yung misyon ng Diablo. Ano? At hanggang ngayon ay ganun pa rin yung kanyang ginagawa. Kaya dapat kilala natin kung sino po yung ating mga kaaway, paano po natin sila lalabanan, at paano tayo magtatagumpay sa kanila. Sapagkat lahat po, mga kapatid, ng paraan ay gagawin ng masama para po tayo ay masira yung ating pananampalataya. Masira yung ating samahan bilang mga mananampalataya. Ayan, tuloy kayo dito. Ayan, dito yan, marami pa rito. Ayan, mga taga Marikina po yan. Asa na iba? Nandyan? Praise God, purihin ang Panginoon. No? So, tayo po'y magpapatuloy na. Ayan, sabi nga po rito, ang buhay Kristiyano ay tunay na buhay dito, sa mundo. Ito ay maraming kaaway. Alam nyo, hindi lang si Satanas ang kaaway natin. Marami po yan. Ano po? Sabi diyan, na nagtatangkang ihiwalay ang mananampalataya sa Panginoong Hesus. At alam nyo, ang ginagawa ng kaaway, halimbawa, sa pamilya, di ba, ang gusto ng kaaway, maghiwa-hiwalay yung pamilya eh. Magkanya-kanya, magkagulo. Tapos, sa church, ganun din, pamilya din to eh. May biological family, mayroon pong tinatawag na spiritual family, yung sambahayan ng Diyos. At syempre, ang layunin ng dyablo ay ganun din, wasakin, paghiwa-hiwalayin, yung uudyukan niya, yung minsan yung bawat isa sa atin, para tayo ay mag-away-away. Kasi yung kanyang misyon. Kasi doon pa nga lang sa langit, ginawa niya na yun. Nung siya ay bumagsak, ganun pa rin at patuloy pa rin niyang ginagawa. Kasi yun po talaga ang kanyang gawain. Kaya sabi diyan, tinuturuan tayo ng Biblia kung sino-sino ang mga ito at paano natin silang magagapi sa buhay.
So atin muling basahin yung 1 Peter 5 verse 8 to 9. Basahin nga natin, Tingnan natin, sabay-sabay, 1, 2, 3. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So ayan, banglinaw po mga kapatid, na ang dyablo po, ang masama, ang sabi po ni Apostol Pedro, ay aali-aligid. Kahit saan po. Sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa church, aali-aligid po yan. At siyempre, meron siyang mga hindi lamang siya. Meron siyang mga alipores. Ano pang ibig sabihin ng alipores? Galamay. So, ali-aligid siya. Tapos, ang sabi ng salita ng Diyos, humahanap lagi siya ng masisila. Humahanap siya ng malililang. Humahanap siya ng maloloko niya. Humahanap siya ng may scam? ng madaya niya. Kaya sabi nga po dyan mga kapatid, sino-sino yung mga kaaway ng Kristiyano sa kasalukuyang buhay? Una na nga po ay tinalakay natin ito, Ang dyablo si Satanas. Ang pangunahing kaaway ng Kristiyano ay ang dyablo o si Satanas. Siya ang original rebel na lumalaban sa Diyos sapagkat nagsimula pa siya sa Eden at nagpatuloy hanggang sa siya ay itatapon sa lawang apoy. Siya ay isang Elohim o nilikhang Diyos o ibang Diyos o anghel na nag-aklas laban kay Yahweh. Tandaan po natin na marami pong anghel na nag-aklas, naghimagsik laban kay Yahweh. At ang pinakapinuno dyan ay si Satanas, ang dyablo po. Kaya, huwag na po natin yan, dinaanan natin yan. Kaya yung mga katotohanan ngayon tungkol sa dyablo, sabi dyan, siya ay naging kaaway ng Diyos mula pa sa simula, sa Eden, nang ito ay maghimagsik laban sa Diyos. Diba? Doon siya nagsimula. Tapos, ang matindi nun, kahit yung mga tao ay inuudyo kanyang maghimagsik sa Diyos. Nagtagumpay siya. Kaya si Eva at Adan ay naghimagsik sa Diyos, mga kapatid. Yun po yung talagang niya, yun yung kanyang pinakamisyon. Katulad niya na naghimagsik sa Diyos, ang gusto niya, yung tao rin ay maghihimagsik sa Diyos. At alam niyo po yung ginawa ni Eva at Adan? Bakit sila nakapaghimagsik sa Diyos? Kasi hindi sila, hindi sila sumunod doon sa sinasabi o sa sinabi ng Diyos. Saan sila sumunod? Sa sinabi ng dyablo. Kaya pag tayo po, doon sa mga sinasabi ng Diyos, mga kapatid, tapos nilalabanan natin, mag-ingat tayo. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tapos ayaw mong paniwalaan, pero yun yung totoo. Ay, mag-ingat po tayo. Ano na yun? Unti-unti na yun. Maaring na lililang ka. Kasi, totoo na yung naririnig mo, ikaw naman, pilit mong tinitwist mo, o kaya naman, ini-ignore mo, parang nagwawalang bahala ka doon sa salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo sa mga ganon. Kasi ganon po yung nangyari kay Eva at Adan.
Ang sabi ng dyablo, totoo ba? Na pag kinain mo yung bunga ng puno na yan, mamamatay kayo? Hindi kayo mamamatay. O tuloy po kayo, tuloy. Paupuin po natin yung mga kapatid, usog-usog po tayo ng konti, doon sa ating mga upuan para makaupo itong ating mga kapatid. Ayan. Ayan. Tapos, di ba, ano nangyari? Sabi ng dyablo, hindi totoo yun. Hindi totoo mamamatay kayo. Pag kinain niya nga yan, magiging katulad kayo sa Diyos. Malalaman nyo yung mabuti at masama. Aba, alam nyo po, pagka inaral natin yun, alam nyo po, ang gusto ng Diyos, siya lang yung nakakaalam ng mabuti at masama para sa atin. Hindi tayo yung magdi-decide kung ano yung mabuti at masama. Ay nung magkasala yung tao, yung tao na nagdi-decide kung ano yung mabuti sa kanya at kung ano yung masama sa kanya. Ang masaklap pa, nababaliktad. Yung mabuti, nagiging masama. At yung masama, nagiging mabuti para sa kanya. Yun yung naging sanhi ng pagkakasala ng tao. Kaya nga ang gusto ng Diyos, siya lamang po yung ating pakikinggan. Ay nung naghimagsik na yung mga tao, eto na, di ba, ang nangyari. Parang bahala na lang siya sa kanyang sarili. Alam ko kung ano yung mabuti at masama. Malaki na ako. Sasabihin ganon. Yun yung mahirap, pagka tayo naghihimagsik na sa Diyos. Tayo na yung nagpapasya kung ano yung mabuti sa masama. Hindi na ang Diyos. Kaya pagka nakakapakinig ng tama, ng mabuti, ng katotohanan, ng ayon sa salita ng Diyos, parang minamasama. Ayaw pakinggan. Para sa kanya, yun? Masama yun. Mabuti naman. Ay nangyayari po yun, lalo sa panahon natin ngayon. Yung puti, nagiging itim. Yung itim, nagiging puti. Kaya, ito po yung mga katotohanan tungkol sa dyablo. Siya'y nakilalang pinuno ng mga kaaway ng Diyos mula sa Second Temple period at sa Bagong Tipan nung itinayo po yung ikalawang templo. Na na rin yan? Na wasak na rin ng mga Romano. Siya ay kaaway din ng mga Kristiyano na minamahal ng Diyos. Siya ay laging nakaabang upang mamuksa at manila. Ang paraan niya laban sa mga Kristiyano ay pandaraya at panlilinlang. Alam niyo sa totoo lang, ang Panginoong Yesus, pinagtagumpayan na yung dyablo, yung kaaway, yung kamatayan, yung kasalanan. Kaya pag yung tao ay nanalig sa ating Panginoong Yesus, nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus, lumalaya yung tao. Lumalaya. Kaya nga po doon sa ating kinanta, malaya eh. Malaya na tayo eh. Saan? Malaya na sa pagkakaalipin ng kasalanan. Hindi malayang gumawa ng kasalanan. Magkaiba yon. Malaya na tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba, sa mga taga-Galacia, malaya na kayo. At wag na kayong magpapaalipin pang muli. Kaya ang daming yung kalayaang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa mga maling paniniwala, pinalaya tayo sa pagkakaalipin ng masama. Ang daming ginawa ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Kung tayo po ay nagpasya, magbalik loob sa Kanya. Kasi ang dyablo yung nagkukontrol sa atin noon. Dahil tayo'y alipin niya. Pero sabi ni Apostol Pablo, malaya na kayo. Pero mag-ingat kayo. Ano sabi doon sa ating mga binasa? Ang diablong kaaway ninyo ay aali-aligid.
at humahanap ng masisila. Kaya sabi ni Apostol Pedro, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Ano pa po? Siya ay nagagapi sa buhay sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos at paglaban sa Kanya. So ibig sabihin, dapat ang masama nilalabanan natin. Basta't masama, dapat laban tayo doon. Kung ano yung masama sa Diyos, dapat masama din sa atin. Kung ano yung mabuti sa Diyos, dapat mabuti din sa atin. Hindi natin dapat tinotolerate. Amen? Basta't masama, mga kapatid. Dapat nilalabanan natin yun. Ay, hindi po, pastor. Kasi ngayon, eto na yung in. Di ba yung ganon? Eto na yung in ngayon. Eto na yung uso ngayon. Kailangan sumabay tayo sa agos. Di ba? Sasabihin ganon. Dapat tayo against the flow. Hindi yung hindi. Sumabay lang tayo. Kailangan makisama tayo. Hindi po, mga kapatid. Kailangan ang mananampalataya ay manindigan. Dahil ang sabi ng Biblia, labanan natin ang dyablo. Tingnan niyo po ang sabi. Pag nilabanan natin siya, anong gagawin ng dyablo? Alis siya. Lalayo siya, mga kapatid. Lalayo siya. Ang ibig sabihin nun, basta't manindigan ka na mali, manindigan ka sa tama, manindigan ka kung ano yung masama, manindigan kung ano yung mabuti, sigurado ang dyablo, aalis siya. Aalis siya, tapos, babalik na naman siya. Bakit? Naghahanap nga ng masisila eh. Anong gagawin mo uli? Lalabanan mo uli siya. Diba? Tapos, aalis siya. Maghahanap uli ng pagkakataon. Kasi walang ibang paraan po talaga, mga kapatid, para magtagumpay tayo. Ano sabi ng Biblia? Sabi diyan, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Pero pagkahalimbawa, naglalakad ka sa buhay, tapos ang kahawak kamay mo si Satanas, ay, paano ka naman, makakalakad kasama ang Panginoon kung naglalakad ka sa buhay, ang kahawak kamay mo si Satanas? O ka-holding hands mo, nag-i-enjoy ka pa. Anong ibig ko sabihin? Sa buhay, sa ating paglalakbay sa buhay patungo sa Diyos, hindi pwedeng ang ating kasama sa paglalakbay ay ang masama. Dapat ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi, kita nyo, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Tapos ano susunod? Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Yun yung paraan para labanan natin ang dyablo. Pero kung mananatili ka sa masama, nako, paano naman tatalikod sa iyo yan? Paano yan aalis? Kung naririyang palagi yan. Kaya sabi nga, linisin nyo ang inyong mga kamay, kayong masama, sabi. Kayong makasalanan, linisin niyo ang inyong mga puso. Kayong pabago-bago ang isip. Ay, paano naman tayo magtatangbay sa masama? Kung yung laman ng puso natin ay karumihan, kasalanan, ay pinapanatili natin. Ay, paano naman lalayas at lalayo sa atin ng masama? Kaya ganun po yung pangungusap dyan ni Apostol Santiago. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Ibig sabihin, pagsisihan, talikuran. Kung anumang kasalanan meron tayong ginagawa, ay talikuran. Pagsisihan. At talagang talikdan. Kasi hindi lalayo ang masama sa iyo kung tayo'y mananatiling ganito.
paglalaruan lang tayo ng ano, para tayong clown na masama. Kontrolado niya tayo. Mga kapatid. Kaya sabi diyan, palitan ninyo ng pagluhang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Tapos sabi, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kita niyo, magpakumbaba. Magpakumbaba tayo. Magpasakop tayo sa ating Panginoon. Wala po talagang ibang paraan para pagtagumpayan ng masama, malibang ang Kristiyano o yung mga tao ay magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? So una po, yan si Satanas, ang kalaban po natin. Pero tandaan natin, pinagtagumpayan na natin siya. So sino-sino ang mga kaaway ng Kristiyano sa kasalukuyang buhay? Pangalawa, yung mga ibang Diyos o mga Elohim o mga anghel o mga hukbong spiritual na laban sa Diyos. So ibig sabihin, merong mga hukbong spiritual na laban sa Diyos. Hindi lamang po si Satanas. Hindi nag-iisa ang dyablo sa paglaban sa Diyos. Marami pang ibang mga Elohim o mga anak ng Diyos na humiwalay at sinunod lamang ang akit ng kapalaluan at sinunod ang sariling gusto sa halip na ang gusto ng Diyos. Kasi po yung mga anghel na nagkasala sa Diyos, mga anak din ng Diyos yun eh. Kaya lang sila yung mga naghimagsik. Nagrebelde po sila. Parang tayo, ito. Anak ba tayo ng Diyos? Tanong, pwede pa rin ba tayo magrebelde sa Diyos? Pwede ba tayo magrebelde pa sa Diyos? Yes. Kaya nga po yung dyablo laging aali-aligid nakaabang Akala natin tayo lang nagbabantay sa kanya. Binabantayan din tayo. Naghahanap siya ng pagkakataon. Kaya sabi diyan, merong mga nagrebelde sa Genesis 6 at gayon din sa Genesis 10 at sa Deuteronomy 32. Ang iba ay nakulong at ang iba naman ang iba naman katulad ng dyablo ay nananatiling malaya at namumuksa sa mga taong nadadaya nila. Pinupuksa yung mga taong nadadaya, sabi ng salita ng Diyos. Huwag na nating yan. Kaya sabi po dyan, di ba, may mga anak ng Diyos na nag-asawa ng tao. Yun mo, anak ng Diyos yan. Mga anghel po yan. At yan yung ilan sa mga mga hukbong spiritual sa himpapawid. O yung ilan sa mga anghel na naghimagsik sa Diyos at patuloy na nandadaya pa rin. Sabi sa Genesis 6:2 verse 4, sabi po diyan, ang paniwala po ng iba rito, hindi daw mga mga anak ng Diyos o hindi mga anghel. Ang paniwala po ng ibang mga nagtuturo, nangangaral, daw yan, mga tao din daw yan, na nangasawa ng tao. Pero banglinaw po na sa Biblia, sabi diyan, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. Ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos diyan, mga anghel yan. Ang linaw naman nakita ng mga anak ng Diyos na maganda o magaganda ang mga anak ng babae ng mga tao. Magkaiba po sila, At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging
makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong mga anghel na naghimagsik na ito, ay nagkatawang tao at nangasawa ng mga tao. Alam niyo po, ang mga anghel, puro yan? Lalaki. Hindi, kaya ko lang sinabing puro lalaki dahil nag-asawa sila. Kumuha sila ng mga babae, banlinaw naman. Ang mga anghel, mga yan? Malalaki po yan. Hindi lang siguro 15-footer yan. Kaya mapapansin nyo, ang mga higante ay nasa lupa na ng mga araw na iyon. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. So yun yung mga anghel, yung mga anak ng Diyos na yun yung mga naghimagsik din sa Diyos. Pera po doon kay Satanas at doon sa ibang mga anghel pa na isinama ni Satanas. Kaya nagkaroon ng mga higante. Kaya anong ginawa ng Diyos? Dahil nga po sa dumami ang mga higante na yan nung panahon ni Noe. Kaya ang ginawa ng Diyos, Noe, gugunawin ko na ang daigdig sapagkat sobrang napakasama na ng tao. Sa lahat ng tao, si Noe lamang ang matuwid. Alam niyo po kung bakit ginunaw ng Diyos yon? Para yung tao ay mailigtas pa ng Diyos. Dahil kung pababayaan na lang ng Diyos yon, corrupt na yung mga tao, halo-halo na, mix na, mistisong anghel at saka mistisong tao. Hindi, totoo po, kailangan maintindihan natin to. Tapos, paano pa iniligtas ng Diyos yung tao? Kung ganun na yung kalagayan ng tao, ang magliligtas sa tao ay manggagaling din sa tao. Kaya nga po tinawag na mapalad si Mary. Sabi nga nila, pinagpapala daw sa babaeng lahat. Bakit? Kasi pinili siya ng Diyos para ipanganak yung tagapagligtas. Si Mary ba kailangan ng kaligtasan? Kaya nagpupuri si Mary sa kanyang tagapagligtas nung nagpahayag sa kanya yung anghel. Si Mary po ay ginamit lang ng Diyos para ipanganak o isilang yung tagapagligtas. Hindi po tagapagligtas si Mary. Katulad ng sinasabi ng ilan, siya daw mediatrix. Meron po lang mediator, pero wala pong mediatrix. Ang mediator lang, tagapamagitan sa tao at sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung hindi niya ginunaw yung daigdig, wala nang, papakasama na lang yung mga tao. Pero dahil may plano ang Diyos sa tao, kahit na ginunaw niya pa yung daigdig, anong ginawa niya uli? Pinadami niya yung tao. Sa lahi ni Enoch, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, at doon sa mga asawa ng mga anak ni Noe. Diba? Amen? Yun po yung nangyari. Tapos, ang ginuha ng Diyos, ikinulong po yan. Sabi dyan, sa Judas 1:6, alalahan din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan. Kita niyo po, At kapangyarihan
Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Ano po? Kaya't sila'y ginapos ng Diyos nang di mapapatid na tanikala at binilanggo sa pusod ng kadiliman o yung Tartaro or Tartarus hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. So may ibinilanggo ang ating Panginoon, ang ating Diyos. At maaring ito po yung mga nangasawa ng mga tao, yung mga anghel na yan, mga kapatid. Kaya ang sabi diyan, ikinulong sila doon sa Tartaro hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Kaya ang tanong diyan, sabi, ikinulong ang mga anghel bago ang baha. Ikinulong din kaya yung mga pagkatapos ng baha? Sa palagay nyo, naulit kaya yung nangyari noon? Hindi yung, di ba, nangasawa yung mga anghel. Tapos nagkaroon ng mga higante. Ang ginawa ng Diyos, nilipol niya. Naulit ba ulit? Naulit. Bakit? Anong katibayan na ulit-ulit? Si Gulayat. Di ba? Pero bago pa nga si Gulayat nung papasukin na nila yung lupang pangako, di ba? Tiniktikan nila yun nung mga Israelita. Tapos sumunod yung si Josue. Sabi nung unang mga tiktik, naku, nakakatakot doon. Ang lalaki ng mga tao. Ano lang ganun? Tapos nung sila Josue na ang nag-tiktik, yung kasama niya, sabi nila, ibabalita nila, ang doon, yaman ng lugar na yun, yung mga doon, mga malalaking tao, kayang-kaya natin yun, sa ngalan ni Yahweh, hindi uubra sa atin yun. Alam nyo, lahat, nilipol nila yun. Nilipol po nila yun. Pag binasa nyo po yung kasaysayan, kahit yung mga higante, pinalipol po ng Diyos kina Josue. Tapos ulit-ulit, may natira pa si Gulayat. Mukhang nag-iisa na lang. Ang katapat niya lang sino? Si David. Si David lang katapat niya. Pagkatapos nung wala nang So maaaring mga kapatid, yun naulit, pero yung una ikinulong. Pero itong mga nabanggit na sumunod, wala lang sinabi na ganun. Kaya pala yung mga babae, sinasabi sa Bagong Tipan na dapat merong belo. Alang-alang sa mga anghel, sabi ni Pablo. Dapat ang mga babae ay mahaba ang buhok, hindi yung kalbo. Kasi baka matipuhan kayo ng anghel. Hindi, pwedeng mangyari pa uli yun Kaya pala yung mga babae, kinakailangan mahaba buhok. Kasi alam nyo yung yung mga mga kalbo noon, yung mga kinakalbo, mga prostitute. Katibayan na ikaw ay babaeng bayaran, masama. Kaya lang, nung nauso yung kakay ba yun? Na nagpakalbo, ang dami ng Hindi ko naman sinasabi na pagka nagpakalbo or nagpaigsi Baka sabihin nyo, si Ate Emily pa naman, wala nang buhok.
Di ba? So ano pa po, yung mga anak ng Diyos na bantay sa lakay. Sabi po dyan sa Awit 82, 1-7. Alam niyo po, ang Diyos ay may ginawang mga Diyos. Tingnan niyo po, sabi dyan, no? Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan, sa pulong ng mga Diyos. Kita niyo, di ba? Ang Diyos na makapangyarihan ay capital D. Tapos, yung pulong ng mga Diyos ay small letter. Kaya nga ang Diyos ay tinatawag na Diyos ng mga Diyos. At yung mga Diyos na yan, sila yung mga naghimagsik sa Diyos, mga kapatid. At ilan lamang po yung, halimbawa, yung si Satanas, yung mga katropa ni Satanas na sumama sa kanya. Ano? Oh. Tapos yung mga anghel na nagkatawang tao na nangasawa ng mga tao. Yung iba, ngayon nyo lang ito naririnig, ano? Pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, magugulat tayo. Meron pala niyan, pastor? Yes. Ang kulang lang po sa atin, yung mag-aral lang tayo. Tingnan niyo po ito, oh. Sabi niya, dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Bigyan niyo ng katarungan ang mga mahina at ulila. Dapat ganun po yung ginagawa ng mga anghel, ng mga Diyos na yon sa sangkatauhan. Ay hindi ang ginawa nila, nilinglang din nila yung mga tao. At ang pinakilala nilang Diyos ay yung kanilang sarili. Kaya yung mga tao, hindi na yung Diyos na tunay ang sinasamba. Hindi na ang Panginoong Yahweh. Kundi ang kinikilala na nilang mga Diyos ay yung mga anghel. Sabi po dyan, bigyan nyo ng katarungan ng mga mahihina at ulila at huwag ninyong aapin ang mahirap at may dusa, ang marapat at tulungan, ang mahina at mahirap sa kamay ng masama, sila'y dapat iligtas. Sabi dyan, anong pagkamamang ninyo? Wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilimay, doon kayo nanahan. So, nagpasya na sila. Sila po ay himagsik sa Diyos. Sabing ganyan, sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ang sabi ko'y, kayo'y Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Kita nyo, ha? So, ibig sabihin, itong mga to ay mapapahamak na lahat. Katulad ng tao na mga hindi sumunod sa Diyos. Sila rin ay parurusahan, gaya ng tao. Tapos huhubaran sila ng kanilang Elohim. At matutulad sila sa mga tao, na sila'y parurusahan dahil sa kanilang paghihimagsik sa Diyos. Kaya yung mga naghihimagsik sa Panginoon, ay ang katapat lagi na yan, parusa. Sabi pa diyan, tinukoy sila sa mga sulat ni Pablo. Tingnan niyo po, basahin natin mga kapatid. 1, 2, 3. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Pause. Tingnan niyo po, sabi ni Apostol Pablo, magpakatibay tayo, sabing ganon, sa kalakasang galing sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Dapat magpakatibay tayo. Bakit nga? Kasi nga sabi diyan, at sa kanyang dakilang kapangyarihan, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Kita nyo? Marami siyang scheme. Ano pa bang ibang Tagalog ng scheme? Schemer. Marami siyang scheme, marami siyang pakana. At pag hindi tayo naging mapagbantay, pwede tayong madaya.
pwedeng masira ang ating pananampalataya, pwedeng maghimagsik tayo laban sa Diyos, pwedeng tumalikod tayo sa Kanya dahil sa mga pakana ng masama. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sabi diyan, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno. Kita nyo, may mga pinuno. Hindi yung pinuno natin, ha? Baka sabihin nyo, pag sinabing pinuno, yung presidente yata yan, pastor. Yung mga senador yata yan. Hindi. Ano po? Mga spiritual na pinuno yan. Kasi ang kaaway po na binabanggit ay yung mga spiritual beings. Yung mga hindi natin nakikita. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadinimang umiiral sa sanlibutang ito. Sino yon? Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kita nyo? Ang kalaban natin, sabi ni Apostol Pablo, mga hukbong espiritual sa himpapawid. Tapos parang akala lang natin, parang wala lang yan, parang binabaliwala lang natin, Pero mga kapatid, kaya sabi ni Apostol Pablo, magbantay tayo. Kasi aligid lang sila. At alam niyo po ang ginagamit nila? Sino gagamitin nila? Tao rin. Yung mga na-impluwensya na nila. Yung mga nadaya nila. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, magbantay tayo. Gamitin natin, isuot natin yung mga baluti. Alam nga naman, lalaban ka sa giyera, wala kang panlaban. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang isusuot natin, yung baluti ng Diyos. Dahil pag wala kang baluti, expose na expose ka. Saan? Sa kaaway. Konting kutos lang sa'yo. Dapat meron kang helmet ng kaligtasan. Pag open na open ka, syempre, yung mga palaso ng kaaway, teka, dito mahina ito. Syempre, kung saan ka mahina-hina, wala kang kalasag Chuk. Syempre, ano mangyayari sa'yo? Gaganyan-ganyan ka. Di ba? Kailangan ibaluti tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya't, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalabang kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan, ay matatig pa rin kayong nakatayo. Pero inyo yun, mga kapatid, ang dami pa namang labanan. Minsan, emosyon. Tama, hindi? Pastor, parang di ko na kaya. Di ba? Ganon. Minsan, mental. Kailangan po mga kapatid, maintindihan natin. Ang gulo-gulo na ng isip ko, pastor. Di ko na mawari ng aking gagawin. Diba? Nahihirapan na ako. Parang gusto ko na manghuli ng tutubi. Parang gusto ko nang bumigay. Di ba yung ganon? Sabi nga ni Apostol Pablo, isuot natin yung baluti ng Diyos yung panglaban galing sa Diyos para pag dumating yung labanan, di yung pupunta tayo dito sa church nga. Ay, nahanap mo yung pinto ng church. Nasaan ba yung pinto ng church? Parang talong-talo ka na, di ba? O kaya parang nadisib ka na. Ayoko na nga pumunta doon.
Bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? Sige, tuloy natin. Ano sabi? Kasuutang pangdigma sa mga Elohim. Kaya't maging handa kayo. Sabi, maging handa tayo. Anong gagawin natin? Ibigkis sa inyong baywang ang sintiro ng katotohanan. Dapat tayo talagang naninindigan saan? Sa katotohanan. Pagka pumapanig ka sa kasinungalingan, naku, makakapasok ang masama. Maniwala po kayo. Basta pumapanig tayo sa kasinungalingan, makakapasok at makakapasok ang masama. Alam niyo po kung ano 'yon? Yun yung lugar ng masama sa atin. Pag binibigyan natin siya ng pagkakataon o puwang. Ganun po ang dyablo. Kaya nga ang sabi po ni Apostol Pablo, ibigkis sa inyong baywang ang sintro ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Kaya sabi kanina, magsisi kayo, maghinagpis kayo. Pagsisihan nyo yung inyong mga kasalanan. Dahil pag hindi, nako, maaalipin ulit tayo ng masama. Wala ba ibang panlaban sa Elohim, sa mga hukbong espiritual na nandadaya? Yung tayo mamuhay sa katotohanan. Yung ating puso, ay ang katwiran. Yung ating pinapangalagaan. Dahil pagka hindi po ganun yung gagawin nating buhay, naku, dali tayong ilang paso ng masama. Talo niya tayo sa wrestling. Nakikipag-wrestling po tayo eh. Sabi nga ni Pablo sa English, we are not wrestle against flesh and blood. Nakikipag-wrestling ka. Sa masama. Hindi madaling makipag-wrestling sa masama. Bakit? Hindi naman natin siya nakikita eh. Tayo nakikita niya eh. Pero merong paraan para magtagumpay tayo. Ano sabi ng Biblia? Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Dapat pala excited tayo dyan lagi, yung makapag-share tayo. Ano yan eh? Anong tawag dyan? Yan yung opensa natin eh. Tama ba? O yung nagbabasketball? Ha? Anong tawag doon? Pag sumusugod? Offense. Dapat sumusugod tayo. Paano natin susugod? Kung di naman tayo lumalabas, di tayo nangangal, di tayo nagtuturo. Hindi lang tayo puro defense. Kailangan meron ding offense. Parang basketball lang yan mga kapatid. Yung buhay Kristiyano. Kaya dapat nagpapahayag ka rin, nagpapatotoo ka rin. Amen? Amen. Magsalita ka tungkol kay Kristo. Dapat ganun. Yun yung opensa natin. Ipanalangin mo, palayasan mo yung demonyo, 'di ba? Labanan mo yung kaaway. Opensa yun eh. Kapatid. Kaya sabi diyan sabi diyan, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya by faith. By faith. By faith. By faith. Kaya yung diablo, ikaw naman. Di ba? Meron kang panangga, yung pananampalataya. Tumira ulit. Di ba? Pag wala yung pananampalataya, pag tira, ano yun? Kaya ko, gano'n. Diba? Minsan, hilahod na nga. Kasi wala nang pananampalataya. Kaya nga sabi dyan, isuot ninyo ang sabi dyan, lagi ninyong gawing pananggaan pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Kita nyo,
napakarami, nagliliyab pa. Ano? Aasintahin ka dito, dito, to. Kasintahin ka niyan. To, dito, dito. Ikaw naman, pag wala kang pananampalataya, hey, hey, puro tama ka. Ano? Kaya yung iba, wala na. Wala na sa church. Wala na sa church. Bakit? Wala nang pananampalataya eh. Kasi kung totoong may pananampalataya ka, aktibo ka dapat. Active faith. Hindi yung faith without action. Kaya kahit na ano pang mangyari, ano pang dumating, kahit ano pang gawin ng dyablo sa atin, pagka suot-suot natin yung baluti, ay, matagumpay tayo mga kapatid. Amen? Nakatayo pa rin tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya dapat, lagi natin isuot yung baluti ng Diyos. Wala pong pumupunta sa gera na walang Halimbawa, yung pulis, tapos ang baril niya, yung tubigan naman. Mananalo pag tubigan naman nung may bala nga, tubig naman. Talaga naman sabi. Kaya sabi diyan, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. At, tingnan niyo po gamitin ang tabak ng Espiritu. Ano yon? Na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Satanas, sabi ng salita ng Diyos, ito. Kaya ang Panginoong Yesus, di ba, sinasabi na sa kasulatan. Diba? Ang Panginoong Yesus, pagka tinutokso siya ng dyablo, ang ginagamit niya, sinasabi sa kasulatan. Kaya pag tayo hindi manindigan sa salita ng Diyos, hindi tayo susunod, hindi tayo mamumuhay, hindi tayo hindi natin gagawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Naku mga kapatid, ang dyablo, lalaruin lang tayo. Akala lang natin, wala siyang ginagawa sa buhay natin. Pero dahil di natin naintindihan, kung ano yung lalang ng masama, parang ini-ignore lang natin, binabaliwala. Pero ang totoo, marami po ang nadadaya. Yung iba talunan. Mga kapatid. Amen? Dapat maintindihan natin. Kaya sabi niya, eto pa, ang lahat ng ito'y gawin ninyo nang may panalangin at pagsamo. Kaya pala dapat prayerful tayo. A prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian, a powerless Christian. Totoo ba yun? Yes. Pag hindi ka nananalangin, wala kang faith. Kaya ka nga nananalangin dahil meron kang faith. Pero pag tagal-tagal nung pinag-pray ko, di-discourage na ako. Di ba? So, nawawalan ka na kagad ng pananampalataya. Pastor, napakatagal na. Manampalataya ka. Alam niyo ba si Abraham, ilang taon naghintay bago magkaano? Baby. Ilang taon? Nang tawagin siya, 75 years, tapos 90 years. Ikaw talaga, ati. Ilang years siya naghintay bago magkaroon ng anak, yung pangalan? Hindi. Yung, si Isaac. Ayun. Halos 25 years. Bago sinagot ni Lord, pero ganun katagal, Pastor. Anong magagawa natin? Baka may tinuturo si Lord kung bakit matagal. Di ba? Kaya pala nagtatagal. Meron palang itinuturo, merong hinuhubog ang Diyos sa atin. May tinatanggal. At may idadagdag. Ang daming ganun mga kapatid sa Biblia. Diba?
dapat yung ating isip, yung may helmet ng yung helmet ng kaligtasan, yung sabi nga diyan yung sandalyas ng pagiging handa sa pangalan ng magandang balita, ng kapayapaan. Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng lilim na paluso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Naku, malapit na po. Nawa po mga kapatid, ay meron tayong natutunan dito sa ating tinalakay. Kung papaano natin pagtatagumpayan, paglalabanan, ang masama. Huwag po nating pakinggan lang to. Atin pong ipamuhay. Kasi kahit anong gawin po nating pakikinig, pag-aaral, kung hindi natin susundin itong mga to, ay baka mapaglaruan tayo ng masama. Kaya po mga kapatid, paalala po sa atin. Lagi tayong maging handa at mapagbantay, lalo na sa mga pakana ng masama sa ating mga buhay. Amen? Sabihin natin, ako ay mananagumpay. Higit pa. Sabi nga ng salita ng Diyos, we are more than conqueror. Dahil pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po tayo ng ating Diyos. Meron pa po kasi tayong breaking of the bread.